Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisnes kapabi, magandang buhay. Muli nagbabalik po, Annalisa Reality Vlog. Katatapos ko lang pong mag-recording kanina nung aking i-upload patungkol doon sa mayroong nagsasabi na hindi si Kalinga Prab ang nagpasikat kila Carla, kay Jomar. Kesyo si Yang Mi daw, pero andun na po sa aking reaction at marami na rin po ang nag-reaction patungkol doon. So, fake news po siya. Ginagrab niya yung credit na hindi dapat para doon sa sinasabi niyang tao. Although may naging din part yun sa Jomcar, pero hindi po sa kanya nag-umpisa ang lahat, kay Kalinga Prab po at syempre sa mga supporters po ng buong Kalingap. So ito, bagong lahat, again, thank you po to mga subscribers, welcome po sa aking munting kubo, mga commenters, nagla-like, nag-share, ang mga silent viewers, salamat po sa support at sa hindi ninyo pag-skip ng ads. And support po natin Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, ayan si Kalinga Prab, Chakta PM Matubang, buong Kalinga Reactors, mga kasamaan ko po sa Karepa, and also support din ho natin Kabisnes Official, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Kabisnes Family Channel po nila, mga kasamaan ko rin po reactors dito sa Kabisnes Official at saka sa ayun mga kagwangso natin. Okay, so yung reaction ko po ngayon is patungkol ho dito kay Queen. Ayan, tuloy ho natin, no? Medyo ilang araw na rin ho nakalipas dito, pero nakakatuwa yung batang yun. Binisita muli nila Kalinga Prab, kasama yung mga K-boys. At yung reaksyonan ko po is doon sa ginawa ng bata. Meron mo siyang niluto na first time ko rin hong natutunan yun dito sa kanya. Mayroon sa aming ganong klaseng dahon, pero ginagamit lang yung pag nagsasabaw ng isda. Hindi ko pa natitikman yung style na gano'n na pwede mo siyang gataan ng puro at lalahukan ng ibang sangkap. So ito ho, panoorin ho muna natin. Kunting clip lang po ito. Queen, kumusta? Ano yung luto mo? Libas po na may bibi po. Bakit yan yung naisip mong lutuin ngayon? Kasi alam ko po na hindi niyo pa po to gaano kaalam. Oo nga eh. Opo. Kasi yan lang naman po yun yung mga dahon po dyan. Ito po. Organic po siya. Galing din yan dito sa paligid. Opo. Bakit madalas yung bang lutuin yan? Opo, ito po talaga yung parang tawid, po namin dito. Ha? Tawid gutom po namin dito. Ay, grabe. Kunin ko lang po yung libas. Sige. Ayan, parang parang puso ng saging. Hindi, iba? Iba po siya. Okay. Kailan ka pa natutong magluto? Ano po lang po, mga, po ako, 8 years old. Parang ganun po. At dito ka lang talaga nagluluto sa no? Opo. Lagi ko nakakalimutan mga kalingap, dapat talaga magdala natin ito ng lutuan si Queen. Kasi, tingnan nyo naman po. Ayan. So, di ba, magaling kang model, beauty queen ka. Tapos magaling ka rin magluto, napaka-talented mo, no? Ano na ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo? Baka gusto mo rin mag-chef. Pwede rin naman po ito. So okay mga kalingap, nakita natin yung pamamaraan ng pagluto ni Queen. Ang batang ito is nasa 13, magpo-14 pa lang. Tingnan niyo yung itsura niya, beauty queen, pero sa unang tingin akala niyo walang alam talaga sa kusina. Nakita ho natin yung kanyang pinaglulutuan, nandun lang nakalapag sa lupa, may mga bato, tapos kahoy pa. Maganda siyang masasabi ko na ito si Queen is, maganda siyang ehemplo. Isang, ano ba tawag dito? Encouragement doon sa mga bata na katulad nito ni Queen na napakasimple ang buhay kahit maganda siya. Diba? Marunong sa mga gawain bahay, napakabata pa niya. At yun nga yung pinunta nila Kalinga Prab, ibang bahay na naman yun kasi syempre wala pa akong sariling tirahan itong pamilya ni Queen, nanay niya, mga kapatid niya. At ito ngayon, nakatikim si Kalinga Prab doon sa gulay na libas. Tapos sinamahan ng nakalimutan ko yung pangalan ng sinahog niya doon, bibe. Siguro yung mga clams, yung maliliit na shell, baka yun ang hinalo niya. Kasi hindi mo masyadong maklaro. So yung point ko lang ho dito is, nakakatuwa yung kasipagan ng batang to. Yung pagiging napaka-simple, na kahit galing niya rumampa, akala mo pag nakabihis, walang alam sa mga gawaing bahay. Pero ito nakikita ho natin. At marunong siya mag-entertain ng bisita. Diba? Sila Kalinga Prab, talagang inaasikaso niya lagi. At meron pang portion dito na nung medyo tapos na sila.
ayun, syempre naabutan ng blessing. At ito, may naitanong dito si, yung nanay ni Queen. Nagkumustahan sila patungkol doon sa, kasi alam naman natin maraming offer kay Queen na kuning artista, ganon. So, salamat kay Kalinga Prab dahil open-minded. Kumbaga, hindi siya madamot. Ang sabi lang niya rito is, basta may opportunity, grab ng grab. Kasi bata pa naman si Queen. Sayang nga naman talaga kung hindi gagrab yun. Anyway, ano man naman yun trial and error yung ganon. Basta nandyan naman yung nanay niya nagagabay kasi minor pa nga ito si Queen. Yun ang kagandahan sa Kalingap na hindi mahigpit, as in, basta maging open ka lang, yung hindi ka gagawa ng isang bagay na lingid sa kaalaman ni Kalinga Prab. Yun po yung importante. Laging ipapaalam yung gagawin, magpapaalam, para hindi naman na maging halimbawa kung hindi sinabi kay Kalinga Prab, ito sample lang. Mayroon palang planong ganon sila Queen na papasok sa pag-artista, mag-audition o tapos hindi na-inform, hindi na sabihan si Kalinga Prab. Siyempre masakit yun bilang isang tumutulong dito kay Queen. Kasi doon naman nakilala si Queen sa Kalingap. Kung hindi ito na-vlog, hindi pinuntahan nila Kalinga Prab dahil nga ipinakiusap ng kanyang manager, si Sir June, siyempre hindi dadami yung mga opportunities kay Queen. Kaya at least ito, marunong silang tumanaw ng utang na loob yun syempre sa Kalingap. Kaya maganda yun talaga na hindi nila ibabypass si Kalinga Prab para yung blessing nandoon. Walang negativity kasi alam naman ni Kalinga Prab, support. Ayan. Support lang. Diba? So, ang sarap ng pakiramdam na gano'n na wala kang inililihim. Patulad nung iba kasi, pag nakilala na, lilipat, may mga sponsors na ng iba, yung mga gano'n. Pero, shoutout kay Queen sa pamilya niya, sa nanay niya, hindi nagpasulot. So, hiningi pa rin yung opinion ni Kalinga Prab. Yun ang dapat. Yun ang tamang gawi. Na sana, lahat ng mga nanay, ng mga minors ang anak na tinutulungan ni Kalinga Prab, huwag kayong magpapasilaw katulad ng iba na pag inoferan ng mga sponsors, sige na lang, tapos yung iba patago, malalaman na lang, yung mga ganun ba. Yeah. So, pag-prayo natin na dumating yung tamang panahon nga, makaipon na si Kalinga Prab, mahanapan ito. Siyempre, walang sariling lote sila Queen. So, ingat po tayong lahat. Gagawa pa ho ako ng isa pang recording para tuloy-tuloy yung aking pag-edit mamaya habang may break time po ako. Ingat po tayo. To God be the glory. Anong balita po dito pa? Nandito kayo sa bahay. Opo, kasi po siyempre sir, kunyari, ilang araw kami doon kala mama, tapos dito din, ilang araw din kami sa kanila. Kasi wala nga po kaming permanent na. Bakasyon na po kasi yung bunso ko, kalaro niya rin yung mga bata dito. So, Buti na lang muna po tayo. si Queen walang kaarte-arte. Kahit saan, kaya mong dalhin. Opo. So, kumusta naman, Nay? Nakatulong naman po ba yung Kalingap so far? Start pa lang natin na mag-vlog si Queen. Paano nabago ng Kalingap po ang buhay ninyong mag-ina? Sobra sir na nabago kasi po, first of all yun, parang na-famous talaga si Queen. Tapos, ayun po, may mga offers. Tapos po, yun yung help niyo po sa amin na financial, parang ganun po. Tapos, So, anong plano nyo, Nay? Kasi, yun nga, marami nang gustong mag-artista si Queen, maraming manager na gustong kumuha. Kayo po ba, ano talaga yung gusto nyo mangyari para sa future ni Queen? Kasi medyo hati yung opinion ng iba. Yung iba sabi, magulo sa showbiz, toxic. opo. For me, kung ano po yung kakaganda po ng future ni Queen, tapos kung ano rin po yung passion niya, tapos kung may opportunity po talaga, siguro, gagrab natin. Opo. Sa ngayon po, gusto ko rin pong malaman yung opinion niyo po. Kasi, syempre po, kayo yung isa sa dahilan ng, na ano po si Queen, na-discover. So, parang, nag-ano ka rin, kino-consider mo rin yung magiging ko. Opo, yung opinion niyo po. Para sa akin, grab lang. Gaya sinabi mo, kung may opportunity, grab lang tayo ng grab, di ba? Bata pa naman si Queen, marami pa siyang pwedeng marating. At sabi nga niya, ano man yung mangyari, Kalinga pa rin siya. Yun po talaga yung ano niya.